Aasintahan na nga pala mga kakulitang deposito ng magiging CR nga namin dito nga sa ating munting bahay kubo. Pero bago nga ang lahat mga kakulit, ngayong araw nga na ito, tatapusin muna nga itong hukayan. Bali ito nga pala mga kakulit, yung ika-4 na araw na nagpapatrabaho nga ako ng paghuhukay dito nga sa ating munting bahay kubo. Dahil medyo malawak nga ito mga kakulit at medyo malalim rin nga itong pinuhukay ko. Kaya naman, inabot na nga ito ng 4 na araw na paghuhukay. At medyo may katigasan nga rin pala mga kakulit ang lupa nga dito. At ang lalim nga nito mga kakulit, umaabot na nga ng 8 feet. At ang lapad naman nito mga kakulit, 1.6 by 1.6 meters. Medyo pinalakihan na nga rin pala ito mga kakulit ni Papa at medyo pinalaliman para nga hindi agad ito mapuno. Para kahit ilang taon na nga mga kakulit ang lumipas, hindi nga agad ito mapupuno. Kung kayo ba mga kakulit ang aking tatanungin, ano ba ang tamang lawak at tamang lalim ng deposito ng magiging CR? Dahil mga kakulit, itong ang lalim at lawak nitong pinagawa kong deposito, naaayon po ito sa kagustuhan ni Papa at hindi sa kagustuhan ng iba. Charot, hindi gayon. At sa mga oras nga na ito mga kakulit, dahil tapos na nga hukayan ang deposito ng magiging CR nga namin dito. Ngayon naman, lalagyan naman nga ito ni Kuya Jeffrey ng mga bakal. At naghakot na nga rin pala sila mga kakulit ng mga buhangin at semento. Dahil tapos na nga itong hukayan mga kakulit, kaya naman ngayon, mag-aasinta naman nga sila nito. Bali 3 tao pa rin nga mga kakulit ang nagtatrabaho dito nga sa aking pinagagawa na ito. Si Kuya Jeffrey, si Kuya Arlan at si Tito Raymond. Baka naman mga kakulit, mga binata pa itong mga ito. Charot, hindi gayon. Charot! Noong una nga mga kakulit, ang sabi nga ni Papa, siya na lamang daw ang gagawa nito. Tapos kukuha na lamang nga siya mga kakulit ng kanyang makakatulong. Dahil yung mga ganitong trabaho nga mga kakulit, alam nga rin ito ni Papa. Pero dahil wala ngang magbibideo mga kakulit sa ginagawa na ito kapag si Papa nga ang gumawa nito, kaya naman napilitan na nga lamang si Papa na ibang tao ang tumarabaho nito. Dahil mga kakulit, habang may ginagawa nga dito, ako naman nasa school. Kaya naman sa mga video nga na ito, ako halos hindi nyo nga nakikita. Pumupunta nga lamang ako dito mga kakulit, kapag out ko na nga galing sa school. Sobrang nakakatuwa nga mga kakulit dahil sa mga susunod na araw nga, makikita ko na ang isa nga sa aming mga pinapangarap. Ang pangarap na magkaroon na nga kami ng sariling CR dito nga sa ating munting bahay kubo. O di ba mga kakulit, parang kailan nga lamang minamanifest ko lamang itong mga bagay na ito. Pero ngayon, isa-isa ko nang natutupad. Kaya naman kung may pangarap ka, i-manifest mo na rin yan ngayon. Dahil baka sa susunod, ikaw naman ang matutupad ang mga pangarap. Charot! Hmm, 25,050 pesos. O, di ba? So, ngayon, meron na ipakikilala sa inyo na isa sa mga bagong laro ngayon. Ito ang PH Rust. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ng link, mag-download at mag-register. So, ngayon, sa pag-register naman, ang una mo lang gagawin, ilagay mo ang username, password, confirm password. At syempre, be responsive din. Ang larong ito, bawal sa bata kundi para sa matanda lamang. Syempre, ang sugal pwedeng manalo, pwedeng matalo. Kaya ang itataya mo lang dito, yung kaya mo lang at yung kaya mo lang mawala. At dito sa PH Rust, papakita ko sa inyo kung paano maglaro dito sa Super Ace. Dito sa Super Ace, pwede kang magbet ng 5 centavos up to 1,000 pesos. So ngayon, susubukan ko magbet ng 200 pesos. 250. Uy, 3 yung scatter, free 10 spin. O, diba? Free 10 spin agad. Spin. 3-6. Oh, laki agad nun. 1-7. 2-4. Grabe, 2,000. 12,600. Ang laki nun. 1-2. 1-2 ulit. 100. Yan na napanalunan natin. 25,050 pesos. O di ba ganun lang kadaling manalo dito sa PH Rust. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ng link, mag-download at mag-register.